Naranasan niyo na ba ang ma-in love? Kasi dito sa Living Like Jesus Youth Camp, in love ang mga kabataan kay Jesus. At makikita nga po natin dito sa ating Rema Wall ang mga salitang tumimo sa bawat puso ng mga kabataan sa bawat araw na kanilang pananatili dito sa walang katulad na camp meeting na ito. At ngayon ay mapapanood po natin ang second and last day ng mga kaganapan sa Youth Camp 2026 with its team, Jesus, My First Love, and Forever Love. Ang isa sa pinakamagandang bagay na mangyayari ngayong youth camp ay hindi lamang yung aalisin ko sa inyo, kundi yung ilalagay ko sa inyo. At ayun ang aking buhay. Yung aking buhay. Yung aking buhay. That your encounter, your relationship with Him will produce intimacy with Him day and night. Intimacy becomes into me. I see Jesus. Parang melt yung heart ko. Sobrang broken na parang pag sinabi mo lang yung pangalan ng Lord, yung naiyak ako agad na grabe yung pananabik. Hindi siya nawala sa puso ko. Sobra. Parang nakabalot pa rin yung init ng pagyakap ng Lord. Grabe kasi He held me close to His heart, and so I felt like I was held close to God's heart. So yung feeling na nag-worship tayo hanggang sa paanan lang ng Lord yung naabot natin. Pero yun, it really felt like I was brought close to God's heart. So the encounter with God is very gentle compared to other camps that I've attended. And then grabe yung compassion niya, yung pag-welcome back niya sa akin, and yung He's like saying, I still love you, basically. So I just melted that time. Kung yung heart ko po dati, bago po mag-start po yung youth camp, ay nagmamahal na sa Lord. After po nitong youth camp na ito ay mas lalo pong nagmahal. Kung baga, yung bawat karanasan po na naranasan ko dito sa youth camp, hindi lang po siya basta masasabing greater, pero karanasan na mas nauhaw pa ako sa Lord. Mas nagugutom pa sa presensya niya na kahit tapos na po yung gawain, tapos na po yung pagdalaw ng Diyos sa gawain, ayaw pa rin po natin tumigil na maranasan po siya. There is no relationship without communication. Every time that we pray, we encounter. Hindi lamang kayo nagkakaroon ng malalim at matibay na relasyon sa Kanya. We are forming a deep intimacy with Him. At the more na kinakausap natin siya, the more na nakakausap niya tayo, the more na nararamdaman natin siya, the more na na-encounter natin siya, yung intimacy nagiging into me, I see Jesus. That is the translation of God in your life. So ganyan nga po, grabe nga po ang youth camp nga po ngayon 2026. Talaga nga po pinuspos po kami lahat ng mga kabataan, lalo po sa buhay ko. Na sa bawat pagtawag nila, tatay nila Apostol ni Nanay Elena, ay pinupuspos po tayo na niyayakap po tayo ng Lord, nakakaramdam po tayo ng init sa pakiramdam. At totoo nga na sinabi ni tatay na isusurrender natin yung buhay kasi araw-araw niya na tayong papakasalan, na yung buhay ko nga po ay para sa Lord nga lang po. At pinalambot niya po ng sobra-sobra yung puso ko po simula orientation hanggang sa last day po ng youth camp, na tagumpay po ang bawat gawain. With the outpouring that happened on the final day with Apostle John. And as I was raising my hands and crying to the Lord opened my heart and revealed to me the innermost desire of my heart. And the Lord told me, "Anak, the desire of your heart for me is a mother's guidance." My heart is always crying, parang like a child always asking for guidance, specifically from a mother. And after recalling every single experience and encounter I've had since youth camp, it was really for the Lord to remind me that His presence and His goodness is what my spirit and my heart is crying for.
the guidance that He has, His gentle voice, His very warm and comforting presence is all akin to a mother to their child. Truly, the Lord answered my heart's cry, and I can't wait to know more and more about the Lord moving forward, because now my heart feels very soft for Jesus, crying and crying always for His motherly guidance. Anytime I feel overwhelmed or even just full of joy, I always just want to hide in His presence and enjoy the tenderly embrace of a mother's love in Jesus Christ. Talagang napakadakila po ng ginawa ng ating Diyos na buhay simula day 1 hanggang last day po. Grabe yung pinaranas ng Lord, talagang lagi siyang bago. Yung encounter na hindi mo pa naranasan sa dakila. Encounter na talagang imumove ka ng Lord para gawin yung kanyang pinaka-perfectong kalooban. Ang naranasan ko po ngayon ay sobrang-sobran. Ito talaga in-expect ko po sa youth camp na po ito na talagang worth it ang pag-pray at fasting po namin. And grabe po pag-iyak po namin dito sa youth camp na Mula po nung first day, talagang ramdam po natin na hinahawakan po ng Lord yung ating pong puso. Talagang bawat tibok ay siya. Oh, it's just like going to be like a special invitation to do worship, but we receive more than that. Sa loob ng 3 araw ay grabe po ang pinangyari ng Diyos na talagang kami pong lahat ay tinunaw ng Panginoon. Talagang yung pag-ibig po ng Lord ang nag-overflow ang siya naming naranasan. And yung revelation po ng Lord about sa kinakasal, amen po, ay grabe po yung pagtarak, naging rema po talaga siya. At yung pagkilos ng Diyos, kinonfirm po niya yung Word of God na na-preach po sa aming kalagitnaan. And Grabe po yung paghahanda ng Diyos sa ating buhay, paglilinis. Araw-araw po yung youth camp po ay naging daan para mas luminis po yung ating buong katauhan sa harapan po ng Lord. At ito po yung magiging daan para yung buhay po ng bawat kabataan ay mas magamit pa po ng Lord mightily in this end time. And kagaya nga po ng turo ng ating Tatay Apostol, ng lahat po ng lingkod ng Diyos, kasama po ng buhay ni Nanay Ellen at ni Apostle John na nagtuturo po sa atin, yung puso po natin, yung pinaka-importante sa harapan po ng Panginoon. Magaan din sa loob na nakadala ako dito sa dwelling place. Pumunta ako dito na hindi kami okay ng kuya ko, pero hindi ko din na may galit ako. Lahat yun iniyak ko lang, then gumaan yung loob ko. After nung nagturo si nanay at tatay, naging okay din yung puso ko. Gumaan at wala nang bigat na nararamdaman. Amen! Praise the Lord! Talaga naman po sobrang victorious, sobrang grabe, as in grabe po ang pinangyari ng Lord, amen, sa buhay ko. And this is the first time ko sa Youth Camp 2026. Talaga pong yung pag-iingat ng Lord, yung excitement, yung kasalan na nangyari, amen, praise God. Hindi ko po to malilimutan and dadalhin ko po to hanggang makarating po ako sa Calgary, Alberta, Canada. So, goodbye! grabe yung impact ng camp na ito. Tunay nga sabi nga ni Tatay na yung intimacy natin sa Lord ay talagang itataas niya. At kahit umuwi na kami sa UAE, ay dalang-dala po namin talaga hanggang bumalik po ang Lord. Pero grabing brokenness. Ito po ay bibit-bitin ng bawat kabataan, hindi lang sa ngayong araw na natapos yung youth camp. I believe hanggang sa dumating ang Lord, matatapos po namin ang mandate na ganito po ang puso namin talagang umaapoy at lumalagablab para po sa ating Diyos sa buhay. And I believe that this kind of camp is the kind of camp that we should always encourage the youth to join every year because it is empowering, it is life-changing, it is very eye-opening, and I believe that with all the noise the world is feeding our young people, this is what they truly need. You know, so it's to really make them understand who Jesus is in their life. And you know, there's no best time to actually serve Jesus and to know Jesus but to start in our youth when we still have the strength, we still have the time and the opportunity to give our best to the Lord Jesus, and that will be the foundation of our life. So I'm really blessed to have my young people also with me here, and I know that they're going to go home, change young people, and I know that they're going to also bring home the fire that they have received from Living Like Jesus Youth Camp 2026. So thank you, God. Thank you, everyone. Thank you, Jesus is our shield, and to everyone who made this event possible. We are betrothed to one husband, and that is our Lord Jesus Christ. For truly, Jesus
is our first love and forever love. Mula sa bansang Pilipinas, patungo sa buong mundo, ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lang.